Oh. So dapat makikita din natin mamaya na bootable na talaga yung ating ginagawa, no? Lalo na po pag sir po nagmamultitask. Yun. Katulad dito, no? Tingnan nyo po ulit. So, nagpa-process siya pero 100% ang copying nyo. So, mamaya, ang istong start na to mag-i-enable ulit to, no? So, yung ginagawa ng iba, inuulit ulit ang proseso, no? I-start niya ulit, no? So, last time, binanggit ko na yun, di ba sa inyo? Kapag nag-start ito, dapat huwag nyo nang ulitin. Katulad yan, nag-start ulit siya, no? So, mangyari, yung iba, pinipindot pa ulit, akala nila hindi pa nag-start, hindi pa rin nila-click. Pero pag makita nyo ng ganyan, kulay green na lahat, pure green, so ibig sabihin, tapos na yan, no? Nagawa mo na yung proseso, so close nyo lang po ito, no? Tapos, double check din natin kung working talaga yung ating bootable flash drive. So, this PC ulit. So, ito no, marasigan. So, kung pasin nyo, wala nang pagbabago, no? So, dapat magbabago yung image niya, di ba? So, gagawin natin, i-eject muna natin. Okay, tapos reinsert, no? Para ma-double check lang natin kung okay yung ating paggawa ng bootable flash drive. So, yan ano. Kita niyo po yung pagbabago? Kita niyo po? Ito. So, nag-iba na, no? So, ibig sabihin, this is a bootable flash drive na. So, bibilangin niyo din yung kanyang content, no? Kasi kulang 3, 6, 8, no? Yan yung kadalasan na laman ng ating bootable flash drive. Tapos, may mga pagkakataon na yan po ay kinakain or kumagay kinukuha ni antivirus, no? So, ang gagawin mo syempre, kung kaya mong ma-retrieve yun or mabalik ma-restore yung files na kinain niya, hindi balik mo, no? Pero pag hindi, talaga wala kang option, maggagawa ka ulit ng bootable. So, ang unahin mong gawin, i-remove muna ngayon si antivirus, no? Para hindi na maulit ang mga ganong pangyayari. Pero as long as yung kaya nyo naman ibalik yung kanyang files, kasi doon di ba may mga option na kailangan, kaya nyo siyang i-restore, no? Yung mga kinuwang nilalagay doon sa mga may mga stories yung ating antivirus, no? So, puntahan lang doon. Kaya mo siyang i-restore. Tapos, saka mo i-remove si antivirus, no? Okay? Klaro po ba? Hello po? Nakukuha po ba? So, may mga pagkakataon kasi gano'n, no? Many times ko na encounter. Kaya, binabanggit ko sa inyo kasi nga, baka ma-encounter nyo, no? During assessment. Mahirap na. So, i-close ko lang to kasi nga, siya po ay bootable na. So, double check lang natin kung naka-GPT na siya. Kasi kanina ay MBR. Tama po ba? MBR kanina? Or GPT? GPT rin po. Yung flash drive natin. Opo sir, GPT po. GP din tayo. GPT parehas. Opo. So properties, double check lang natin. So yung isa pala, no? Ito USB device. Properties, volumes, populate, volumes ulit, tapos populate. So GPT naman, no? So ngayon, okay na tayo dyan, no? So ibig sabihin, nagawa naman natin ang tama, ano po? So, hindi tayo nagka-problema. So, ngayon, ang gagawin natin ay i-shutdown muna natin yung computer or restart, no? Pwede namang restart or shutdown. So, ang gagawin ko, i-restart ko na lang. So, pipindutin ko to. So, pwedeng shutdown, pwedeng restart, no? Ang gagawin ko, i-restart na lang para diretso na. Pero kung minsan, kung hindi mo siya gamay, so, shutdown na lang para hindi ka mataranta, no? Na pipindot ka lang agad ng keys. So, akin, i-prepare ko na yung F2 ko, no? Pero hindi ko po napipindutin kasi nga, nagpo-process pa, no? So, F2 lang yan. Ano po? So, nagre-restart siya, no? So, pupuntahan natin yung BIOS. Yung BIOS po, depende po yun sa computer, no? Kapag mag-on na siya, F2 lang, ano? Kapag mag-on na yung monitor, kasi may mag-blue yan, no? So, F2 na, pag gano'n, no? So, yan, no? BIOS na yan. So, ang BIOS natin, depende yan sa computer. Iba-iba po yan, no? So, nakalagay naman dito, UEFI, ano po? So, exit lang po natin to. Okay? So, anong computer po ito? Alusim lang naman. Anong computer nyo dyan? HP lang din, no? Anong brand po ng computer nyo? HP. Yan. So, exit ko lang po ito. Tapos, yes. So, yan. Yan yung mangyayari, no? So, depende po yan sa brand ng computer, no? Huwag kayong aasa na ganyan lagi yung itsura ng inyong main counter, no? Kahit sa pagre-repair, ganun din, no? Iba-ibang brand, iba-ibang model. Pero yun nga, kung ikaw talaga ay technician, kahit ano pang ma-encounter mo, as long as naunawaan mo yung ginagawa mo, kaya mo yung gawin, no? Hindi ka dapat mataranta doon or kabahan. Ano po? So, ang gagawin ko dito, babasahin ko lang to, may continue boot. So, continue boot, ibig sabihin, wala ka nang gagawin,
Papasok ulit siya doon sa kanina. And then, system information, system diagnostic. So, may mga pangalan naman po, no? So, doon ako sa, saan? Anong pipiliin ko dito? Bias setup po. Yon, BIOS setup or F10. No, pwedeng F10 or BIOS setup. So F10 po yung pipindutin ko. Yan. Yan ganyan po pupunta, no. Yan po pupuntahan. So meron tayong tinatawag na main tab, security tab, advanced tab. So saan tayo magsiselect dito? So dito ako sa advanced. Ano ang una natin gagawin? Kailangan yung first boot natin ay sino? Si USB flash drive, no. So, sa boot option po ako pupunta, no? Pakita niyo po sa screen. Boot option yan, no? Yan ako pupunta. Then, enter ko lang po ito. Tapos, down lang po tayo, no? Wait lang. So, balikan ko yun. Boot option tayo, sa boot option, no? And then, select lang po natin yan. Tapos, sa baba lang po, no? Kahit lang mouse dito. Yan. So may dalawang dito pagpipilian, pwedeng legacy or di kaya UEFI. So sa tingin nyo, saan tayo mag-select dito? UEFI po. Kasi naka-GPT po tayo. UEFI, no? So close lang natin si legacy. Pero pag hindi gumana kay GPT, so ang gagawin mo lang doon ay, siyempre, tatry mo din yung isa, no? Ganun lang naman ang discarded doon, no? Kapag hindi gumana. Pero ako sure ako, UEFI ito kasi nga naka-GPT ako, no? So dito ako. So, first boot ko so isi-select mo lang, ha? Skip ko muna ito, no? So, skip ko muna. So, ang gagawin mo lang, enter mo lang. Okay? Tapos, pagka-enter mo, saka mo isi-select si USB. Yan, no? USB. Okay? USB disk. Yan yung ating USB flash drive. Tapos, enter nyo lang po. Yan. So, pag enter mo, may nakita na kayong arrow up, arrow down. Ibig sabihin, pwede na siyang itaas, pwede na siyang ibaba, no? Tapos, so, depende po yan sa BIOS, no? Magkakaiba pong BIOS. Huwag kayong depende dito, no? May mga pagkakataon na iba yung setup niya or arrangement. So, ang gagawin ko, arrow up lang ako. So, ito, no? Arrow up lang. Ito. Pakita mo nga. Navigation keys. Navigation keys. Up and down. Okay? So, up lang ang pipindutin ko, no? Kasi nga, yun yung nakalagay doon sa ating screen. So, up lang tayo. So, nakita niyo naman, tumaas naman si USB. Tama po ba? Tapos, enter ulit, no? I-enter ko ulit. Yan. So, pwede na mo siyang escape, no? Naka-enter ka na, no? So, ibig sabihin, pwede mo na yung save, no? Tapos, escape ko ulit para bumalik. And then, pupuntahan ko ulit ngayon anong next natin? Kanina, si boot option. Ngayon ay si secure boot configuration naman tayo, no? So, yun ang ating pupuntahan ulit. Tapos, enter. So, ano nakapansin nyo? Legacy support enable and secure boot disable. So, try nga natin tingnan kung ano yung mga nasulog. Legacy support disable and secure. So, pwede mo na siya disable basta yung ating secure boot ay naka-disable din, no? So, pare sila naka-disable, no? Pwede yun. Kasi nga, nasa UEFI tayo, no? Pero kung nasa legacy tayo, so, wag na natin maguhin yan. So, okay lang naman kahit wag natin maguhin yan. Wala namang maging diferensya, no? As long as naunawaan nyo na pwede pa din pumasok si UEFI dyan, no? Okay, so, pero sa akin, disable ko muna. Pwede nyo na may try yun, ano, kung ayaw talaga. So, disable nyo lang si secure boot, saka si legacy support, disable din. So, yan, no. So, ibig sabihin si legacy support, yan yung mga MBR natin, no. So, dahil GPT tayo, so, disable ko lang si legacy. And then, backspace ulit ako, or escape, no. And then, anong next natin? So, dapat naka-turn on si USB ports. Okay, so, open natin to. So, dapat naka-allow. Mayroon naman dito nakalagay, allow all USB devices. Pag yan hindi naka-allow lahat, ibig sabihin may possibility na hindi mabasa ang iyong USB flash drive. Nakuha po ba? Ilo po. Naunawan? So, dapat i-check nyo din yun. Baka kasi may problema doon sa system ng inyong BIOS. So, then, okay na tayo dyan, no? So, F10 lang ako para ma-save ko ito, no? F10. Okay? F10. So, ibig sabihin, save lang yun, no? Yes. Okay. So, okay na, no? Tapos, to make sure lang, para lahat kayo maalam din, F12 po kayo, no? Kasi kung minsan, ang ginagawa ko, shortcut na, hindi na ako pumunta kay BIOS. Sino-shortcut ko na, no? So, F12 lang po, no? So, boot menu ang tawag dito, or boot options. Okay? So, F12 lang po, no? F12. Pag mag-blue, pwede nang pumindot kay F12. Wala pa din. Ano, nag-shutdown yun? Tagal naman. Meron. Yun.
So F12 lang po, ano? F12. Boot mino or boot option. So minsan ang ginagawa ko ay ganito, no. May mga pagkakataon na hindi na ako pupunta kay BIOS, doon diretso na ako sa boot mino para hindi na tumagal yung proseso. So yun, nag-umpisa na agad, no. Try, wait lang. I-F2 ko muna, F12. So control alt delete lang ginawa ko, no, para mag-restart. So gusto ko kasi pakita sa inyo si F12. Kung ano magagawa ni F12, no. At kung anong itsura niya. Kaso pag mag-restart siya, ay mag-start ko natin magagawa niya. So yun, no. Nag-start na talaga siya, no. Nag-loading files na agad, no. Kasi nga nakaset up na tayo kay BIOS. Pero kung hindi tayo nakaset up kay BIOS, pwede natin puntahan si F12, no. Last try ko, wait lang. I-try ko lang sa F2 kung mapapasok ko sa BIOS. Kasi may option din naman kay boot mino doon, ano, boot option. Yun, exit ko muna. So F2 po yung pinili ko, no, F2. Pupuntahan ko lang si boot mino kung ma-access natin. So may boot mino naman tayo dito. So yan, no. So F9 lang or boot mino. So F9 pala ito, no, hindi siya F12. So yun yung kaibahan, F9, kaya pala hindi natin mapasok. So F9. So yan, no. So may mga pagkakataon na si boot mino lang ang aking pinapasok. Hindi ko na sila pinapasok si BIOS. Kasi nga si BIOS more on settings, ano po. So kung hindi ka marunong sa settings or hindi mo alam pasukin si BIOS, hindi tatagal ka lalo, ano. So ang ginagawa ko, kahit ako, kung minsan pag nag-home service ako, ginagawa ko, nag-shortcut na din ako, no. Pinupuntahan ko na siya kay boot mino. So pipili lang ako sa dalawa. So since ang alam ko UEFI yung ating USB flash drive, so UEFI yung aking pipiliin. Tama po ba? Ano po? Tama po. So kita nyo naman yung ating Windows UEFI din. Ibig sabihin compatible talaga sila dalawa, no. So ito yung luma at ito yung USB flash drive natin. So click lang natin yan. Enter lang po tayo, no. Enter. So same din sa labas kanina, no. So walang pinagkaiba doon. So ganyan lang, no. Lalabas na agad siya. So malalaman natin talaga kung working yung ating bootable flash drive na ginawa, no. Kailangan magtuloy-tuloy siya hanggang matapos natin yung installation. So ganyan. Tapos magra-run dito, maglo-loading. So hanggang drivers lang tayo, no. So after that, kayo na ang bahala, no. Kayo na ang gagawa. So ganyan pong makita, no. So may mga pagkakataon din naman na yung keyboard nyo yung mouse nyo hindi gumagana, no. So gagawin ko siyempre ito lang ang aking gagamitin, no. So pwedeng tab, kahit saan pwede, no. Tab or di kaya navigation keys, arrow down, arrow up kung mayroong gano'n, no. Tab. So pwedeng ganyan, no. Pagpipiliin mo lang. Okay. So yun. So hindi na ako gumagamit ng mouse ko, no. So next lang ako. Okay, enter lang, next. So ganun lang, no. Tapos install lang, next lang din. Enter lang, no, or install now. So ganyan lang, no. So kahit wala ka ng mouse, kaya mo naman gawin 'yun. Kasi may mga system na kapag nasa bootable na ay hindi nag-enable yung kanyang USB flash drive, no. I mean USB mouse, no. So possibility yung USB port ay hindi naka-allow, all allowed, no, sa lahat ng devices. So yan, no. So anong pagpipilian natin dito? Anong pipiliin natin? So ito nagturo ko na sa online, di ba? Anong pipiliin natin dito sa mga ito? Ano nakalagay sa form nyo? Sa form nyo may nakalagay. Nasa na tayo, installation na tayo ng Windows, no? So pwede nyo, sa inyo may experience nyo pag-install ng Windows 10 at saka Windows Server 2012. So sa akin, ang ginawa ko lang ay Server 2012. Alusin din naman ang proseso, no? So paggawa ng bootable flash drive, ganun din. Sa pag-install ng operating system, ganun din. Pagpunta ng BIOS or boot mino ay ganun din. Ano po? Nakalagay. Yon, GUI, standard with GUI, tama po ba? Standard with GUI, tama po ba? Ilan po? So baka may magtatanong naman sa akin kung anong gagawin na. Standard with a GUI, tama po ba? Yun ang nakalagay sa form nyo. So nilagay ko na dyan lahat, ano po. So last time wala yan, dinagdag ko lang para tuloy-tuloy na. Okay, standard with GUI. So enter ko lang po ito, no. Enter lang. Tapos accept lang. So pwedeng enter. Okay. So isa sa mga pwede mong gawin dito ay pag walang mouse,
Dati nagawa namin ito eh. Kung ano yung sinilik namin. So tab lang. Okay, tab. Try nga natin. Yun, space nga. Okay. Tab, tapos space. Now, kapag for example, hindi lang nag-work si, si mouse, tab, imbis na si mouse ang i-click mo doon sa accept, space na lang, no? Yun. So, may mga pagkakataon kasi na ganyan, yung computer hindi nag-work si, may kailangan pang i-troubleshoot, no? So, space lang po, no? And then enter ulit, next. Yan. Tapos, sa custom lang po tayo, tap ulit, custom lang po. So, sanayin nyo sarili nyo na kahit keyboard lang ang gamit nyo, ay kaya nyo, no? Kahit walang mouse. Okay, enter. Tapos, ano yung ating papalitan dito? Ito yung old format, tama po ba, no? Reformat. Tama po? Ito, no? So, ang gagawin ko, syempre, i-format ko muna. Then, okay. Para mawala lahat ng mga files doon, no? Para bagong-bago na. And then, mag-next na lang ako. Okay? Pwede nyo naman i-delete, kaso nga lang, gagawa kayo ng panibago ulit, no? So, mas maganda, ito na. Ito na yung gawin nyo. So, next lang. So, sa inyo, dalawang partition lang po, no? Dalawang partition ang gagawin nyo. Yung ating primary at saka secondary. Next po tayo, no? Okay. So, ganyan lang mangyayari, no? Kailangan mag-copying files siya. Okay? 0% up to 100%. So, matagal na naman yan. Ano po? So, kung hindi natin magawa siya ng tama, so, paulit-ulit. Yung minsan nangyayari dyan, looping, no? Paulit-ulit yung kanilang installation. Kasi nga, hindi nila binabalik yung tamang settings doon kay BIOS. Or di kaya, yung USB flash drive ay hindi tinatanggal, no? So, dalawa lang yan, no? Ang standard talaga, kailangan ibalik mo yung settings ni BIOS. Or di kaya, kapag gusto mo shortcut, kasi nga, assessment naman, so, remove mo na lang, no? Remove mo na lang si USB flash drive para hindi pa ulit-ulit ang proseso mamaya, no? So, sa ngayon, hindi ko pa naman i-remove kasi nagka-copying pa, no? So, after nito, no? Pag mag-shutdown siya, mag-restart, yun. Kailangan wala ka ng USB flash drive doon. So, naglo-looping, ibig sabihin pa ulit-ulit yung ginagawa kasi nga, mayroon kang nakalimutan na settings na dapat ibalik. Tagal ulit yan, baba mo muna. So, babasa ako ng inyong mga form muna. Pa-familiar muna ako ng mga form para kung may katanungan, may tanong na agad. Tayo po ay nasa core number 1, pero under siya ng unit of competency of what? What unit of competency? Kasi tapos na tayo sa symbol, kaya naman yun. Tapos next, ano pa? Yung ating, yun. Ha? Setup computer network. Hindi mo, wala pa yan. Setup ko. Hindi, I mean yung loob ng core 1. Anong loob ng core 1 natin? Yung ginagawa natin, ano yun? Prepare installers po. Yun. Pakibasa ang prepare installers. At saka yung mga previous na ano natin, kung ano pa yung mga katanungan doon, para mabigay na agad natin ng linaw. Kasi pag mag-start na tayo, kailangan maiwasan na natin magtanong, no? Kasi nga, kompleto naman yung ating guide. No po? So, mas complete pa yan sa assessment, no? Kumbaga lahat ng nasa assessment nandiyan na sa loob niyan. Labis-labis na yan kung tutusin.
So matagal din mga ilang minuto ulit to. So alas naubos yung natin, yung itong hapon na parang hindi na tayo makaka-call. So sana bukas is tuloy-tuloy na tayo So expecting na bukas is prepared na tayo for the disassemble, and then yung next natin, yung prepare bootable installer, and then ito installation of Windows 2000 Server 2012 and Server Windows 10. Tapos, Windows drivers. So, dapat prepared natin tayo doon. So, tapusin na natin ngayon, para bukas dire-diretso na tayo. Tapos, Windows drivers and then third party application. So, kaya may picture din po yan, documentation po tayo, So, pipicturean po yun yung mga ginagawa. Kaya tayo nagbibideo o nagpipicture kasi meron din tayo kailangan na i-document, So, proof nyo yan na kayo po ay tapos na talaga. So, kailangan may mga picture yung ginagawa. Tapos, pagsasama-samayin, last time sinabi ko naman sa mga team leaders, pagsasama-samayin yung mga picture ng mga members, Tapos, gagawa ng isang caption doon kung ano yung unit of competency under siya. So, yan okay na. So, hindi ko pa natatanggalin yung USB flash drive. Tingnan natin kung ano mangyayari, para malaman nyo kung ano yung pinagkaiba. Kung magtutuloy-tuloy ba siya. So may mga pagkakataon kasi nagtutuloy-tuloy siya, may mga pagkakataon na uulit sa panibago. So yan ganyan na nalalabas. So nakatatlo na tayo kasi nga mayroong dalawa na tayong Windows. Dalawa na tayong partition, inulit lang natin. So dapat ganitong maging partition nyo, dalawa, isang Windows 10 at isang Windows Server 2012, Pero sabi ko nga may Server 2008 din tayo, So gawa din kayo ng Server 2008. So sarili PC na lang sa natin, wag lang gawin sa ating virtual. Pero madali lang naman, create virtual kaya naman. So dadaanan lang natin 2008, pero hindi tayo doon magpo-focus, More on 2012 talaga tayo. Para malaman din niyo kung anong pagkakaiba ng mga yung mahirap na configuration dati at yung mga pinadali. So ganyan mangyayari getting device. So ito nagtuloy-tuloy. So ibig sabihin wala tayong problema. Pero may mga computer kapag mayroong USB flash drive, yun yung ipa-priority niya, So ito nagtuloy-tuloy. So kapag hindi siya nagtuloy-tuloy na hindi ganyan ang nangyari, ang gagawin nyo ay itanggalin nyo si USB flash drive, Tapos Control Alt Delete para mag-restart ulit, yung proseso. Para hindi siya babalik dun sa So bakit restarting? Parang nagre-restart siya. Natin. Kapag po sir na-unplug nyo na po yung flash drive ng loop, tapos na-control alt delete, nasalpak po yung flash drive. Hindi na sasalpak. Kasi nga natidetect ng system unit or yung natin ng BIOS yung flash drive mo. So kailangan babalik mo yung first boot doon sa doon sa sa dati niyang settings, Yung BIOS niya na dating first boot gagawin mong hard disk drive. So babalik mo lahat. So enter ko na lang to, wala na ibang pupilian, ganyan lang. So tingnan natin kung ano mangyayari. Nandiyan pa yung flash drive hindi ko pa tinatanggal. Pero kapag paulit-ulit yung proseso, tanggalin nyo na si flash drive, Kasi assessment naman yan, so mabilisan. So pwede nyo tanggalin si flash drive para hindi na ma-detect ni BIOS na mayroon pa kayong flash drive. Kasi marami ng beses na ako na nag-assessment, ganun lang naging problema,
Ang nangyayari sa kanila, paulit-ulit sila nagre-reformat. Paulit-ulit. Kaya nangyari, ubos ang oras. Kung hindi ko patutulungan, hindi talaga eh. Hindi nila. Nakakailang ulit ako, mayroon kang hindi pa nababago sa BIOS, kaya ganyan. So, dahil nga tayo server 2000, so nag-diretso sa kanya, no, wala tayong naging problema. Pero kapag nagkaroon kayo ng problema sa looping, no, so, ibig sabihin, gagawin yung, tanggalin nyo si USB flash drive pag nagka-problema. Pag hindi ganoon na nangyari, no, kasi ganito, nagtuloy-tuloy siya, so sabihin, okay yung ating ginawang proseso. So, capital C lang, SS, at 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, yan ang ating pinapagamit kasi nga para masanay na kayo. So, i-show mo lang si SS at 1, 2, 3, 4, 5. So, capital C yun SS at 1, 2, 3, 4, 5. Para masanay na kayo, no? So, yan yung nasa assessment list mo. Maliban na pag pinabago ni assessor. Pero bihira kasi nga yan yung standard. So, Control Alt Delete po tayo dito hindi na Control Alt Insert kasi nga tuloy na computer na to. Control Alt Delete. CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Enter. So, ganun na So, ganyan Windows license is expired. So, gagawin nyo pag expired yung license nyo, ano nga sinabi ko sa inyo last time? Para mawala lang yan, ma-refresh. Anong natin? Tingnan nyo, pansin nyo, expired siya, di ba? Yan, di ba? So, expired siya, no? So, anong gagawin nga natin dito kapag expired? Kasi baka maapektuhan yung ating task na gagawin. Yon, command. Anong type natin? Ano type natin? Uy, di pinitsambahan sa assessment SLMDR .bbs / rearm. Tandaan yan SLMGR.bbs. So, pagpapicture po. Kasi dala sa GC. Okay, so okay lang ko lang So may lalabas yan dito, may mag-appear sa kanyang middle May mag-appear sa kanya na you have to restart. So try ko i-enter ko lang to. Okay? So lalabas yan, command completed successfully. Please restart the system for that changes to take effect. So okay ko lang po ito para mag-restart. So magre-restart para mawala lang si expired. Okay? So Alt F4, pwedeng Alt F4 or di kaya Windows Alt Delete. Control Alt Delete. Okay? So parehas na Control Alt Delete tapos shutdown. Okay? So same lang yan. Alt F4 or Control Alt Delete. Alt F4 tapos ang pipiliin mo dito is shutdown. So dahil naka-disable pa si okay, so mag-space lang or di kaya any comment. Then okay lang. So yun. So para magbago yung kanyang settings. Okay na tayo? So mamaya kaya nyo pa siguro gawin yung ating yung iba. So kaya pang gawin yan yung ating prepare installation mga bootable flash drive. Shutdown ang pinili natin Haba shutdown. Restart tayo. So restart lang, power button, restart. So kapag nag-blue ito, ibig sabihin nag-start na yan pag nagkulay blue to. Yan. Nag-start na siya. So, dyan okay, pwede mo i-select yung sa bedroom. Try tayo. So, dalawang partition na yun dalawang partition kasi may Windows 10 na tayo at server 2012. So,
So, dalawang partition na yun, nakita nyo, di ba? Windows 10 at Server 2012. Dapat ganyan ang magiging itsura ng inyong mga computer. Tapos may isa pa dapat Server 2008, no? May password. Ah? Ito, hindi na to flash drive. Computer na mismo ito, no? So, Server 2012 lang ang pipiliin para ma-install natin ang driver, no? So, kailangan makita natin ang pagbabago na siya po ay na-reset yung kanyang license. Okay, so ganun ulit ang gagawin nyo. Control Alt Delete. Isang laptop. Hindi masira ang laptop mo. Pwede naman sa laptop yan. Kaso nga lang, baka hindi lang ma-open yung computer mo. CSS at 123. Kulang ng at. Pwede naman yan kahit siyang computer, kahit na netbook. CSS at 12345, enter. CSS mo, no? Tapos makita nyo kung may nagbago dito, no? Sa gilid. May nagbago po ba? Wala. Kanina may expired dito nakalagay, di ba? So nawala. Okay, so na-reset yung kanyang license. So paano natin malalaman kung ano yung mga nangyari pa doon? So titingnan natin window E. Okay, window E tayo. This PC, right click, properties para makita natin yung ano natin ng ano. So nakalagay dito not activated. Kaso nga lang, hindi na siya expired, no? Wala na nakalagay ditong expired. Ano po? So yun yung may problema kasi pag expired, no? Baka maapektuhan yung ating task na gagawin. So okay na tayo dyan, no? So minsan naglo-loading kaya hindi makita yung kanyang so not activated talaga siya. Kasi nga mahirap i-activate to, mahirap i-bypass, no? Kasi nga ito binibili talaga ng kada company, no? So ang company dapat mayroon siyang license dito. Okay, so yun. Okay, next tayo. So okay na tayo dyan, no? Okay na tayo dyan. So klaro na tayo. So anong gagawin natin ngayon? Next, anong task na natin gagawin? Kasi naka-install na tayo. Anong task na po ang gagawin? Driver's pack, no? Kasama si driver's pack. Okay pa. Paano malalaman natin kung mayroon tayong mga kulang na drivers? Kung kanina mayroon nagsabi ng window ncpa.cpl. Tingnan natin yung ncpa.cpl. So dapat mayroon tayong network controller dyan. Pag wala tayong network controller, ibig sabihin may problema. So empty pa, no? So ibig sabihin talaga wala pa tayong na-install na driver. So paano natin malalaman at paano natin mas ikaklaro na talagang ang kulang natin ay iyon? So anong command or anong shortcut? So control ko sa ano? Anong next? Yon, div mgmt. So nakalagay na doon, no? mgmt.mc. So para mas magadali nilagay ko na, no? Okay, div mgmt.mc. So nakita nyo naman, no, si Ethernet controller ay wala pa. Okay, so yun yung ating problema. View show hidden devices. So wala pa, okay? So saan ako magkukuha ng aking drivers? Empty na empty to. Tingnan nyo, wala naman akong flash drive dito, no? Yung flash drive ko walang laman, no? Punta natin si Marasigan, wala din laman. Okay, paano ko kaya may install to? Tingnan nyo. So pwede siyang update. Kaso wala akong internet to. Paano ma-update? So yung iba, natatagalan niya, no? So ang gagawin ko, dahil nga kanina may mga folder naman ako or nakapila doon sa Windows 10. So ang gagawin ko, pupunta ko sa this PC, local DC, users, okay, administrator, pupuntahan ko sa desktop. So next tayo, public. So wala dito, wait lang. Si users, bakit isa lang? Wait lang po. Mali, wait lang. This PC, dito pala siya napunta sa local disk. Okay, users, Samar, desktop. So nandito po si for assessment. Nakuha niyo po. So ibig sabihin sa local drive ko siya nakuha sa kabilang Windows, no? So in-access ko yung kabilang Windows. So real PC, so i-copy paste ko na lang 'to, no? So copy paste ko na lang sa real PC yung aking kukuning mga
drivers. O di kaya sa third party application naman dito, this one, no? Third party application at saka yung ating Windows drivers installer. Yun lang ang kukunin ko. Kasi yun lang naman ang kailangan. Tapos copy. Control lang ko, no? Control, click. Click nyo lang. Tapos para mag double select. And then paste nyo po. Yan. Copy paste na kayo, no? Tapos, pwede ko naman yan i-direct kasi nga hindi naman siya yung apektado. So, pwede ko naman mag-direct dito. Wag lang sa, sa network, mag-direct. Kasi medyo matagal to, no? Matagal po ang copying nito, no? So, ang gagawin ko, mag-direct na lang ako dito kasi nga hindi naman to USB plus drive at hindi rin to network, no? So, local disk D lang naman siya, no? Para backup lang siya. So, pwede ako mag-copy dito, no? Pwede ako mag-direct. Ito-direct ko to. So, SDI po, no? Snappy tayo. Tapos, select ko si 64-bit times 64. Kasi 64-bit ito, no? So, select ko na siya. Para ma-installan ko yung ating drivers. So, yan, no? Okay, so kailangan ko lang kasi install dito si drivers, no? Na Ethernet controller. Yun lang pinakamahalaga dyan. Okay, so hintayin natin to, no? Yan. So, pipili tayo dito ng tawag dito, local area network. Saan po ba ang local area network dito? Sa tingin nyo? Yung mga drivers available, yan po yung kulay green. Kaya kapag may dala kayong ganito sa assessment, mas madali, no? Kaysa kayo doon sa assessment center, na kung minsan, iba pa yung ginagamit nila, no? So, kung may dala kayong ganito, hindi mas madali. So, ang pipiliin ko dito? Ito, for updating. Ito naman, kailangan i-install pa. So, dito po ako. Yan, Broadcom network. So, may nakalagay naman Ethernet and then LAN, no? Local area network. So, i-select ko lang yan. Tapos, i-install ko. Yung kulay green dito. Itaas mo yan. Kita niyo po? Yan. So, yun. Naselect ko na siya kanina dito. No, naselect ko na siya dito. Tapos, yan. Okay. So, sa kulay green. Okay? So, install ko lang. Klaro po ba? Ito po. Klaro? So, pinili ko lang yung isa kasi nga, siyempre, to be wise lang, mas matagal kapag mas marami yung isi-select mo, no? So, kailangan, piliin mo din yung kailangan mo lang. So, install mo lang. So, mag-install naman yan, no? Tapos, dapat may pagbabago dito. Sa Ethernet controller na ito, mawawala yung kanyang exclamation, no? Or warning. Warning sign. So, nag-install pa siya, oh. So, yun. So, may lumabas. Kailangan masilik lang natin yun. Anong lumabas kanina? So, yun. May nagbabago ba? Wala. Sa network, mayroon na tayong Broadcom, no? So, installation completed na. So, i-close ko lang to. Ito lang naman kasi kailangan ko. I-close ko lang. So, pwede din naman yung ating driver's pack, no? So, may driver's pack din tayo dito. Pwede naman ito. So, kailangan i-extract ko pa, no? So, i-try nga natin to. Yan. Ganyan ang itsura niya. Pero sa SDI pa lang, tapos na, no? Sa Snappy pa lang, tapos na yung installation natin. Kasi naka-install na tayo ng Broadcom, no? So, ibig sabihin sa kaninang pinasok natin na Windows R, ano ang sinabi mo kanina? ncp.cpl. Okay, ncp.cpl. Meron na dapat yan, nalabas. Kasi, yan, no? Meron na tayo. Ethernet na. So, ibig sabihin na naging successful yung ating pag-install ng ating network controller or Ethernet controller. Klaro po ba? Okay, so pwede naman yung ating driver's pack solution. So, kahit maalin, pwede naman. Pero para sa akin, mas mabilis yung SDI, Snappy. So, ito, tingnan mo, nagpe-prepare pala mo. So, kanina, automatic, nag-ano na, lumabas na agad, no? Nag-loading na kaunti. Yung ito, preparation pa lang. So, mas mabilis yung isa, di ba? Pero mas maganda, may dala din kayo parehas para anytime. May pagpipilian kayo, may option A kayo, option B, no? So, i-close ko na lang ito, ang tagal. So, task manager ulit, no? Kapag gusto mag-close ng application, i-wait na lang natin. Configuration na. Checking PC configuration, medyo matagal lang. Kaya na siguro, no? Kaya na siguro gawin yung kahit ano, yung isa, yung dyan sa computer mismo, no? Kaya naman, no? Ito kasi ang driver's pack, ang negative dito sa driver's pack, lahat may installed, no?
Kahit hindi mo ginugusto, may installed, no? So, ang gagawin mo dapat ito, expert mode ka, no? So, kailangan piliin mo yung, kailangan mo magkaselect ng tama. So, pag expert mode mo, pwede mo piliin yung mga gusto mo lang i-install. Huwag yung automatically kasi kapag i-install mo automatically, ang dami. So, matatagalan ka diyan, no? So, yan yung magpapatagal sa assessment. Baka updating pa ng updating to, no? So, ang pipiliin mo lang kung ano lang kailangan mo doon. So, dapat ang may install lang dito kung ano lang kailangan mo. Nakuha po ba? So, install lang. Pag okay na lahat. So, dito, ilang naka-install. So, tatanggalin natin to. Iisa na lang. Recommended programs. So, yan. Tanggalin mo lang mga programs na yan kasi pambatagal yan sa installation. Okay, so tanggalin na lang ang apat yan. So hanggang mapili mo na lang yung kailangan mo. So 0 na nakalagay dito, no. So piliin ko lang kung ito lang install ko, hindi yan lang install ko. So 1. Nakuha po ba? Kung ano lang ang kailangan mo, yun lang ang install mo. O hindi naman yung sa assessment eh. Ang kadalasan lang naman kailangan doon is local area network controller, no. Yung ating Ethernet controller. So wag niyo nang pahirapan ang sarili niyo kasi kung anong pinapagawa ko, yun hindi naman gagawin doon, ano po. Wag niyo nang pahirapan ang sarili niyo, no. Kasi nga bilang assessor, siyempre i-apply ko din yung pagiging assessor ko sa inyo, no. So hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan na hindi wala kayong idea patungkol sa assessment, no? Po? Pwede nyo i-try yan para at least may idea kayo, no? Install nyo lang ibang program kung ano yung pagkakaiba nila. So yun. Kung anong binibigay ko, yun din naman yung sa assessment. Hindi ko nga alam bakit pa nagkakaroon ng NYC. So yung iba, sabi nila kinakabahan. Pero sabi ko, kung ikaw naman ay prepared, tayo nag-prepare, di ba? Nag-training naman tayo, bakit ka pakakabahan, no? Kaya lang naman ang isang tao kinakabahan kasi hindi alam ang gagawin, no? Yun lang naman ang dahilan kaya kinakabahan. Kaya ako nagtataka bakit may bumabagsak, no? So, kung hindi ang kandidat ang problema, assessor, no? Dalawa lang yun eh, no? So, aminado naman sila, nabigay ko. Sabi nga nila, ng iba nga, sobra-sobra pa yung binibigay ko, no? So, labis-labis pa doon sa assessment. Kumbaga yung assessment ay shoot na doon mismo, no? Sa ating binibigay dito sa training. Kaya unawain nyo lang yung training natin for sure, no? Papasa doon lahat, no? So yun lang naman ang kailangan natin, understanding lang, kahit anong mga gamit pa yan, understanding lang sa gagawin. So okay na tayo dito, no? I-close ko na ito, pwedeng i-try ito, no? Depende sa inyo. So next tayo, so okay na tayo, so copy paste, ang tagal, no? Kung copy paste pa lang, tingnan nyo po. So ilang hours yan? Isipin nyo yun, no? 29 minutes, no? Eh lalo na kung medyo mabagal yung system mo, hindi mas matagal yan, 1 oras yan. Okay, next natin ay third-party application. Example lang po ito, no? So siguro naman kaya nyo na. So dahil tayo po ay 64-bit, yung mga 32-bit, yung mga luma na or yung mga sinauna pang computer, no, kadalasan 32-bit yan. Pero pagdating ngayon, mga bago na, so 64-bit na ang kadalasang gamit. Pero yung 32-bit po natin, kaya nandyan po yan, kasi ginagamit po natin yan sa ano? Sa ating virtual machine, no? Kaya tayo mayroong 32 bits. Para yung virtual machine natin hindi sobrang bigat, no? Pag sobrang bigat kasi yan, maghahang yan, no? Maglalag. Kaya yun ang iniiwas natin. Kaya gumagamit tayo ng mas mababang bits or mas mababang mga kasi mas mababa compare niyo doon sa 64 bits. Tingnan po natin, no. So yung VLC nito nasa 41 MB, 41.7 MB, no. So 41 kilobyte or 41,000 kilobyte or 41 MB. So isa lang yan. So compare this one. So 43, mas tumaas konti, no. So ibig sabihin pagbago ng 64-bit, pagtaas doon, no, pagtaas ng kanyang capacity, ay mas lalo na sa mga Windows installer natin, so mas tataas yan compared doon sa 32-bit, no. So kailangan mas piliin natin yung mababa lang pagdating sa ating tawag dito, yung ating virtual machine. Ano po? So try lang tayo ng isa dito. So ipapasok ko si Chrome setup. Pero ito hindi update ito. So may root-time Chrome setup na offline. Ito alam ko ay naka-online dapat tayo. So hindi natin yan pwedeng i-apply kasi nga wala pa tayong sinasalpak na internet connection. Okay, so ito na lang i-apply natin yung ating VLC. So lahat yan dapat may install nyo po. So same, madali lang naman procedure yan kasi nga next ka lang ng next dyan, no? So mabilis lang naman unawain. So run ka lang. So lahat ng program i-run lang. Tapos language, siyempre English, okay? Tapos next ka lang. So just read the instruction. Kaya na yan. Next. Tapos next. Dali lang naman, no? Install. Yan. Mag-install lang din naman. So napakadali lang naman. Yan lang yung kadalasan na ini-install doon sa ating assessment. Ano po?
So although kung minsan magkakaiba yung antivirus, so halos hindi naman. Next lang din, ano po. So mayroon tayong mga offline installer katulad ng mga PDF. So ito hindi updated. So yung Chrome natin may offline installer din tayo. So nakalagay po yan sa ating kabilang ano, no? Sa ating kabilang hard disk drive, no? Doon na update, ano po. So pakigamit na lang ng hard disk drive natin. So kapag okay na, hindi run mo lang, no? Pero pag ayaw mo naman i-run, i-finish lang. So ganun na kadali, no? Naunawan po ba? Hello po. Naunawan? Okay, klaro naman po, no? So kayo na mismong gagawa yan ngayon. May tanong po ba kayo? Kaya pa, no? Mayroon pa tayong 30 minutes. So bootable flash drive, kaya po ba? Okay, kaya na, no? So wala na tanong eh. Bakit hindi ba? Ha? Alam mo nyo ba, last time na gumawa nito, yan lang. Ginagaya lang nila yung nasa specific instruction. Kasi ito, kumpleto na to eh. Yan. Yan, kumpleto na yan, oh. Install operating system. Susulatan mo lang. Oh. Madali lang yan. Tapos may video pa tayo. Yung iba nagsusunod sa video, no? Kaya kayo nyo na yan. So, kung mayroon kayong kailangan, hindi sa team leader niyo na lang, no? Ha? Ano po? Ano pa ba, sir? KMSP ko po po sir. KMSP. KMSP ko. Hindi, wala pa kang idea sa KMSP ko. Sige, wait lang. KMSP ko. Wait lang, KMSP. Saan ang KMSP ko natin? Dito. So ang gagawin ko, pag i-MSP ko ng install ko, ganito ang gagawin ko, no? Okay, so this PC ulit, local disk C, okay? So, dito yata meron dito eh, sa third party application, dito na lang ano. So nakarar siya, so ang gagawin ko, siyempre, i-install ko muna si WinRAR kasi nga nakarar, no? So ibig sabihin, kailangan ko ng third party application para ma-open si Windows, ano natin, yung ating Microsoft. So, next install ko lang ito. Install. Yan. So, okay mo lang. Done. So, ganun ang gagawin, no? So, pag na-install mo na si WinRAR, paano mo nalaman kung na-install na si WinRAR? Pumunta lang ng window R, tapos control. So, dyan natin malalaman kung ano na po yung mga na-install natin. Ano po? So, na last time, napakita ko na yan, no? Tapos, small icons lang. And then puntahan po si si programs. Saan si programs? Yan, programming features. Okay? Yan yung mga na-install na natin, si WinRAR at saka si VLC. So kung gusto niyo uninstall nyo lang, no? Katulad ng kanina, sinasabi ko, baka si antivirus pwedeng maka-apekto sa iyong proseso. Hindi uninstall mo muna, no? So yun lang yung mga pwedeng pamamaraan para maiwasan yung error or yung mga pwedeng ma-troubleshoot natin. Ano po? So close lang natin. So ibig sabihin si WinRAR na-install na natin. So ini-next natin si Microsoft Office, no? So naka-WinRAR na siya. So ang gagawin mo ay, so may updated po tayo, no? Hindi lang 2007, meron tayong 2013 at 2016. So nasa ano po yun, nasa bago. So extract to Microsoft Office lang, no? So click nyo lang po yan. So kailangan ma-extract po yan. Ano po? Maggawa ng folder. So yung ating KMSP ko, pwede siyang gamitin para sa Microsoft Office, no? Para ma-activate. Pwede din naman gamitin siya para sa sa Windows, no? So Windows Server lang yung hindi tinatalaban ng ating KMSP ko. Pero the rest, tinatalaban na. Yung mga Windows 10, Windows 7. So nasa na? Nag-install na ba? Parang nawala. Or naglo-loading? Nag-load. Nawala, no? Nawala bigla. Ulitin natin. Baka hindi pa tapos yung ano natin, yung kanyang extraction. So, i-set up lang natin to. So may serial naman siya, pero pag walang serial, KMSP ko, no? So sa akin hindi ko nalalagyan ng serial para matry natin. So
Kailangan po sir. Kahit hindi ko nalagyan, no? Para ma-try lang natin yung KMSP ko kung mag-work dito, no? Install now. Yan. Hindi ko nalagyan ng serial, no? So, ang gagamitin natin ay KMSP ko. So, pupunta ulit tayo doon sa kabilang local disk, no? Doon sa Windows 10. So, Windows 10 po ito, ha? Pinapasok ko yung Windows 10. Pupuntahan ko ulit yung desktop. Tapos, for assessment. Yan. Kukunin ko dito si sa real PC installation, kukunin ko si KMSP ko, no? Yan. So, kinain na yan ng antivirus. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung hindi pa nagalaw. Saan yung KMSP? Yun. Copy ko ito, no? Ito nakasave pa, no? Save file pa, no? So, save file, file folder. So, ibig sabihin ito hindi pa nagalaw ni antivirus, no? Kasi nga, nakasave file pa siya. Hindi pa siya na-detect masyado. Okay, paste natin. Kaya na-detect lang naman yan kasi nga, for bypass, no? Bypassing. Kaya detected talaga yan. So, normal lang yan. Yun, nag-install na si 2007. So, yun lang naman ang concern nyo sa 2007, no? Sa, kahit hindi 2007, pwede yan, no? Kahit 2013, 2016, no? Sa kanya, 2016, nag-work si KMSP ko, no? Naka-record po yan. Ano po, naka-record yan? Naka-record po tayo dyan. May aliman na kung, yun, nag-record, oh. Nagre-record siya sa sa screen recorder. So yung video natin halos same din naman sa mga video. Kasi nga yung mga kung tutusin yung mga first batch ang sinusunod lang nila yung binigay ko na papel, no? Tapos video lang, ganun lang. So, pasipagan lang ng kung minsan narinig ko, bumabalik-balik lang yung boses. Yun pala binabalik na yung video, no? So, ganun lang nangyari. Pero nakuha naman nila, kahit hindi ko kuha yung stock eh. Nakukuha naman nila. Sa inyo nga, alos lahat na ano ko eh, na didemo ko eh. Kasi nga, para mas mabilis na tayo, no? So, makikita natin kung activated na si Microsoft Office. So medyo matagal din, no? Kaya ang gagawin nyo dyan, pagsabay-sabay nyo yung installation, no? Kapag ganyan. Hindi, ano yan, hindi naman nasin tatagal. Lalo na kung hindi naman maglalag, no? Kung okay naman yung computer, hindi magtatagal yan. Kasi magsasabay-sabay yan, nag-ano yan eh. Nagra-run sila pare-parehas. Parehas nito si WinRAR. So i-run ko ito, no. Kaso ito kasi kailangan ng online, no. Kailangan ng online to. So meron tayo nitong offline, yung mga updated, no. Offline Chrome setup, meron tayong offline na reader. Ito sa Adobe natin, no. Sa mga PDF file, ito yung ating ginagamit. Hindi pangit kasi ang ano ng camera, hindi nagpo-focus. Oh. Wala siyang adjusting dito sa focus niya. So yun. Basta hindi naghahang ang computer nyo, pwede pagsabay-sabayin, no? Kaya lang naman naghahang yan, kung minsan wala nang storage, kaya ang gagawin nyo, mag-delete muna kayo ng files na hindi kailangan, or di kaya yung mga application na hindi kailangan, i-delete muna. So mag-backup muna, tanggalin muna yung mga hindi kailangan na mga documents. So yun, no? So itatry natin kung si KMSP ko ay gagana dito kasi nga naka-server tayo eh, no? Itatry natin kung gagana siya. Kadalasan kasi hindi gumagana yan pag server. Sa Windows 10. Windows 10 na lang yan. Wala, hindi natin magagawa. Baka bukas na, no? 3:15. Panoorin nyo na lang muna yun, no? Tapusin nyo yung mga ginagawa nyo, yung pinapagawa kanina. Kasi nga, kaya ko pinapagawa yan para mas makabisado nyo sana, no? Para mas mabilisan yung ating task na gagawin. Kasi nga mangyayari dyan, hindi na kayo maging baguhan pagdating sa ating area, no?
So, mas makakabisado nyo yung pag ganun. Kaya pinapanood ko talaga yung video sa inyo kasi nga kailangan yun. Kaya kung masipag-sipag ka manood ng video, for sure, mas ano ka, mas hindi, yung video na sa ano, sa classroom. Isang video pa lang. Pag-video na ito. Kinikwento pa sa akin. Kahit ayaw ko pa din laro ito. Kinikwento sa akin na ayaw ko naman ng gano'n. Napakabata ko pa dyan. Wala na ako lang dyan. Basta bukas ka lang, prepared na kayo, no? Bawat team, no? Pasuyo ako sa mga team leaders, no? So bukas is ano na tayo, kanya-kanya na ng task na gagawin. Itong ano? May kulang pa ata. Wait lang. Ito mo, labis na naman yung touch file mo. Di ba dapat sabi ko back from back to back? Hindi ka nalang mo pero sa system dapat mas marami sa kasi may mga nagre-reclam kasi sa so tapos na no? Tapos na yung installation natin. Ayos na lang kung ano tapos na tayo sa installation na. Tingnan natin kung installed na. Activity dito muna no. Dito muna, hindi ko na ulitin to. Bukas kayo na mismo gagawin dito no. So okay na no. Microsoft Enterprise has been successfully installed. So nakalagay naman dito no. Patingnan po. So naka-installed naman siya. So close ko lang siya. Tapos open ko si Microsoft Word. Dito muna, makinig muna. Window R, WinWord. Make sure lang na bukas kaya nang gawin ano. WinWord. Oh, Windows Word. Windows Microsoft Word. So WinWord po yung kanyang command. So ngayon check muna natin kung siya po ay activated na o hindi pa. So yun. Saan natin yun, lalaki. Ibig sabihin hindi talaga siya activated no. Pero titingnan natin kung saan mismo makikita yon. Okay, so hindi pa. So next lang natin. I don't want to. Yun naman ang ginawa ko para hindi ma-update. Tapos saan natin makita yon? Word option or wala bang account dito? So word option tingnan natin. Tapos may wala dito. Properties. Tingnan natin properties. Ito ba yun? Publish. Iba kasi ang ano ng Windows ano. Properties natin. Dito tingnan. Wala din. Diba sa account yun? Tapos sa account lang po yun. Ito lang yung account. Word option. Wala, yun lang naman lang. Wala. Wala na. Log document na server create. Wala. No. Review try nga natin sa video. Hindi makita yung kanyang Nakalagay dito yung product. pero mas maganda mapuntahan mo yung ano yung kanyang properties. 2007 kasi ito. Wala na. Print preview quick. Walang account nakalagay.
Walang account nakalagay. Dapat makikita na yan doon. Sige. Wala na. Hindi pa activated kanina. Lumabas yung kanyang ano eh. Nakita mo di ba kanina? Yan o. About Microsoft. Tingnan natin. Wala pa oh. Product is licensed to blank. Wala pa din. No? So tingnan natin kung ano mangyayari dito. So kanina kasi humingi siya ng ano. Product key. Tingnan natin ulit. Humingi ulit siya. Hindi na po. Nangingi pa. Naglo-loading ko. Yan. So dapat hindi na maganyan no. So tingnan natin kung epekto si ano effective si Chemist Pico. So i-extract lang natin to. To Chemist Pico. Tapos 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Tingnan natin kung tama. 1 2 3 4 5 ang password nito no. Okay lang. Saan yun? Yun. Tapos, Chemist Pico. Tapos, i-run lang natin, no? Tumingin muna dito, no? Pag kayong gumawa, hindi kayo nang gagawa. So, hindi ko na ulit-ulit dito kasi nga, maubos yung ating oras sa pag-discuss ulit. Next. So, finish lang natin. So, pakiguide na lang yung medyo nahirapan, no? Kasi mga team leader naman tayo, team members. So, tulungan lang din, ano? Kapag nakikita nyo medyo nahirapan ng inyong kasama or ka-members, pakitulungan. Basta naunawan lang. Ha? Kaya yan. May mga, kanino ka bang member? Kanino kang... Kaya yan yan eh. Dila chika kaya. So hintayin nyo na, nag-install siya, nag-installing. Sa isip mo lang na hindi kaya yan, pero kaya yan. Hindi mo pa kasi nasusubukan eh. Medyo marami lang siyang step, pero pag ginawa mo na, kaya-kaya na. Kaya nang sumuko. Joke lang. Joke lang. Palaban ka din, hindi ka naman sumusuko. Araw-araw sito. So ganyan no, mangyayari dyan. Okay, pag nag-run siya, ibig sabihin okay na yun no, na-install mo na siya. So ang gagawin mo, hanapin mo kung saan siya. I-search mo dito. Iba kasi ang program niya ni KMS. Search mo lang si KMS, dito pala siya. Yan. So nandito siya no. So KMS tayo. So magkararan dapat siya. Kasi dapat nandito din siya. Yan no, na-install mo na siya. So, kailangan maparan mo lang yung program na na-install mo. Saan? Ito na. Yun, ito na. Upgrade po. Yung mas upgrade support. Ayaw niya sa... Windows Server Standard Evolution is evaluation version. So, ayaw niya. So, ang gagawin na lang natin, doon tayo sa kabila, no? Kasi kakadalasan naman yung install ng Windows 10. Sa Windows 10. So try nga natin sa Windows 10. So paano natin ma-access si Windows 10? So ang gagawin natin, para hindi na tayo mag-select. So window R, ms config, no? ms config ka. Okay? Tapos enter lang. Tapos kailangan yung ipa-primary mo or yung unang magbubot ay si Windows 10, no? I-default mo siya, set as default. So kung tutusin, pwede ka mag-delete dito ng Windows, no? Kapag magkamali ka, pwede mag-delete siya, no? So tapos apply lang siya, tapos okay. Para pag restart mo, yun na yung papasok. So hindi talaga nag-run ms config, window R, ms config. Okay. Tapos okay lang, mag-restart po yan. Kasi naka-default po yung Windows. Tapos restart. Yan. Ganun din po sa iba magbabalik po sa Windows 12. So hindi talaga nagra-run si KMS Pico kaya no. Oh.
Kasi, Window, ano po, window R, MS config, hindi IP config. MS config. Wala pa tayong network nga, kaya hindi nyo pa ma-apply si IP config. Wala pa tayo sa networking. Ang IP config ginagamit lang for networking. So, kailangan kabisado yung mga MS config, this mgr.msc, com.mg, mt. Di ba, pina-google forms ko yun, pina-quizzes ko yun, di ba? So, nag-automatic siya sa Windows 10, no? Kaya na Windows Server. So, para mas mabilis, hindi, term mo lang. So, nag-automatic siya kung saan siya magsiselect. Tapos ping, dapat ano din, no? Yung mga ping, ano pa, divmgmt.msc, regedit.msc, gp edit sa ano, yung mga ano, ganun, gp update. So, dapat kabisado yun. /course. Okay, Windows 10. Windows 10 talaga siya gumagana sa Windows 10 at saka sa mga client Windows. Yan. Isa rin hindi makakapag-install Oo, kasi- ng Microsoft Office sa server pag hanggang full speed lang. Kasi kadalasan yung install lang talaga is client. Pwede naman, gagamit mo sa real. Kasi kanina, license. Kaya kasi ano, talagang legit na doon galing kay Microsoft. Kaya medyo secured kasi yung ano natin. No? Window R, WinWord, try nga natin kung meron to. WinWord. May WinWord na ba to? Wala pa. So, kailangan installan. So, may 328 naman. So, install tayo, no? Kaya pa naman. Okay, so kaya pa. So, ito yung ina-access natin kanina. Na-access natin siya sa pamamagitan ng pagpapasok doon sa mga directory naman. So, real PC. Hindi, saan tayo? Hindi pala. Third party. Okay. Wait lang. So, extract. Yan. Hindi pa siya updated. Mayroon tayong 2013 sa ano natin. So, magkakaroon kayo ng updated na files kapag nakuha natin yung hard disk drive, no? Tapos, siyempre sa network, meron ding sharing sa network. Di ba last time sabi ko, kailangan in-network drive si, ano ang network drive natin? Si ACE, di ba? So, si ACE dapat man-network drive sa bawat computer, no? Para connected pa din kayo kahit wala kayong hard disk drive, no? Pwede kayong mag-copy doon. So, set up lang ulit. Tingnan natin kung saan mas mabilis. Kasi kay server namin, medyo mabagal. Medyo secured kasi sa server. So, next, continue lang natin. Hindi ko na lalagyan. So, ito 2007. Meron tayong 2013, no? So, ito kasi lumang version to. Okay. Para ma-try natin sana si KMS Pico. So si KMS Pico is sabay ko na din, no? Installation. So saan tayo kukuha kay KMS Pico? Ganun pa din. For assessment, real PC, KMS Pico, i-copy paste lang natin to. So may WinRAR na tayo kaya hindi na natin kailangan mag-install ng WinRAR. Kasi nga may WinRAR na siya. So paste lang natin dito. Tapos right click, extract ko KMS Pico lang. Tapos 1, 2, 3, 4, 5 ang password, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, kung may mabibili naman na license, hindi mo na kailangan ng KMS Pico, no? So, tingnan nyo, nag-ano siya, nag-virus protection kasi nga, pang-bypass siya, no? So, ang gagawin natin, ano natin ito, i-disable muna yung kanyang antivirus. Kasi nga, ito kasi KMS Pico is, bypassing, no? The Windows. So, hindi niya i-allow na ma-bypass yung Windows. Kaya ang gagawin natin, i-turn off po natin lahat ng mga settings nito, no? So, manage settings natin. Naka-turn off naman. Ito, real time, wala pa. Turn off natin yan. Yes lang. So, turn off din natin to para lahat ay hindi mag-alert. So, right click ulit natin. Extract. Yes to all. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, enter. So, lalabas dito. So, hindi na nag-alert, no? So, kung kaya nyong i-disable siya, i-disable nyo lang.
Pag hindi pa rin kaya, uninstall. Ito naman kasi yung Microsoft Defender natin, talagang automatic, kasama yan sa Windows, no? Windows Security. So, hindi siya katulad ng mga Avast, yung mga Bitdefender, or any, yung katulad sa Avera, ganyan, no? So, pwede siyang ma-uninstall. Ito talaga, automatic nandito na yan. Pwede mo lang siyang i-disable, pero yung uninstall, hindi. Kasama siya sa Windows package. So medyo mas mabilis, no, compared to server. So i-run na natin si KMS Pico, install lang natin si KMS Pico. Hindi tapos. Tapos na ba? Hindi pa po. Tapos na yata. Ano? Okay. Try na natin, exact to KMS Pico. 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon lang. Yun. Install natin. Yes. Pinagsabay ko na kasi yung matagal. So, para... Tingnan natin kung itong si Windows si Windows 10 ay activated na, no. Kasi nga dinadamay niya yung Windows 10 kapag mag-activate. Hindi nakalagay, no, Windows 10. So wala siya. Advanced system information. May activated yung nakalagay, wala na. Wala po sir. Wala din nakalagay ng expiration. Wala din. Iba kasi sa Windows 10 eh. Mahirap iba siya sa Windows 7. Advanced System Settings. Okay. So kaya nyo na siya ito bukas, no? Kaya na, no? Kaya nyo yan. Sana matapos natin yung natin bukas, ano? Yung itong core 1 para next week ay na tayo. Or sa sunod na araw, core 2 na tayo. Kasi nga, mas advanced tayo, mas maraming magagawa natin, no? Pwede natin i-practice kung saan tayo nahihirapan. Pero kung late tayo, yun, hindi natin makapag-practice ng ayos. Pre-assessment, hindi na natin matatry. So, successfully installed na siya. So, close ko lang ito, no? Tapos, ang gagawin ko, open ko si WinWord. Okay. Enter. So, tingnan ulit natin. May lalabas na product activation to. Kasi hindi natin nalagay. Close lang natin. Yes. Close lang. Next. I don't want. As long as you can, kailangan maiwasan nyo yung laging nag-update ang inyong computer, no? Kasi apektado yung inyong apektado yung inyong assessment time dyan. Mag-update, mag-check this, no? Iwasan nyo yan. I-cancel nyo na yan. Skip na agad pag makita ng ganun. So iwasan nyo yan kasi sa assessment talagang bilang na bilang ang inyong oras doon, no? So saan tayo natin tumingin kanina? Dito pala sa word option. Okay, so sa advanced natin. Dito, resources. Yun po sa about Microsoft. So may nalagay na activate, no? Tapos about. So wala siyang product is license to. So wala nakalagay na product ID. So system info natin. So nung system info natin, wala naman nakalagay na expired na, no? Wala naman.
So okay na, try natin ngayon to kung magkakaroon ng ma-activate itong ano. Activation is required to continue all this, so activate natin, try natin. So ganyan ang lumalabas, no? Okay, so makikita nyo naman pagkakaiba mamaya. Try nga natin kung gagana siya dito. So close muna natin to, PMS Pico tayo. So yan, PMS Pico apps. So yes lang. So ganyan ang lalabas, no? So try nga natin. Nag-automatic na siya eh. Nag-automatic na siya. So wala pa rin. Try ulit natin. Yun. Ibig sabihin yung na-modified na itong ano, yung application natin. Kaya hindi siya nagra-run. So yung kanyang ano, nagra-run lang talaga siya doon sa serial na binigay ng ano ng installer, no. So doon lang siya magra-run. Tingnan mo, try natin. So pwede siya doon sa mga walang serial. Kasi nga doon lang talaga siya compatible sa serial na yan. So nga tayo kung ano ng ating ano. So for assessment, no. Tapos third party application, tapos Microsoft Office yan. And then kunin mo si serial, yan. Copy. Ito na talaga para sa kanya kasi may na-modified na siya eh, na ginawa na siyang bypass na. So ito na talaga kailangan gamitin. So ulitin natin, WinRAR, WinWord. Okay. So yun na lang ilagay natin. I-try na lang siya sa 2013 bukas, no, kayo na mismo mag-try, no. Ganun lang naman ang gagawin, no. Open lang siya, no. So nag-check naman siya, okay siya. So ngayon tingnan natin yung close natin, tingnan natin kung na-install na siya. So word option, tapos resources, meron naman siya. Activate pa din. Hindi yan. Maganyan po na yung serial. Sa activate ko lang yun. Opo. So dyan yun, normal yun. Tapos dito sa ano natin, sa about, wala din. I-close muna natin to. Try natin. Kasi kailangan na restart, no? Yung ano. Pero hindi na siya naghahang, oh. Hindi na siya naglalag. So ibig sabihin, okay na siya. Oo. Hindi na siya nahingi. Tingnan natin. Mali pala. Active niya. Meron na siya, oh. Yung product ID. So lumabas na. Hindi, at saka hindi na siya nahingi. Kaya ibig sabihin, automatic na yan. Pero mas maganda i-try nyo sa ano, sa Windows 2013 or yung ano, Microsoft 2013 natin or 2016. Kasi yun din yung pinang-activate ko dito sa aking ginagamit, no. So ibig sabihin working talaga yun sa PMS Pico. Tapos meron naman tayong ano, tawag ito, yung ating pinaka-guide sa online, no. Ibigay niyo sa amin sa Yan, no. Ha? Kaya Kaya di ba sabi ko kailangan may mga ano kayo lagayan. USB server. Kasi hindi naman pwedeng ibigay ng ano. At saka sa online, di ba nakalagay na yan? Sa online, naibigay ko na yan. Sa online. May link tayo doon na pwedeng download. So okay na, no? Sige, linis mo na lang tayo, no? Linis na lang. Para bukas, okay? So wala nang tanong. So bukas, ibig sabihin na expecting na kaya magagawa na natin sa umaga, no? Tuloy-tuloy na tayo. So bawat team leaders na pasuyo po ako, no? Kung may katanungan ng members, yan ang mag-check sila bukas, ano? Walang kailangan lang. Okay po, prepare lang tayo. Sino pong cleaners naman lahat, no? Pakidiligan yung natin. Labas. Yung labas. Yung mga halaman. Pasuyo po ako, no? Sa mga halaman dito. Tapos yung front natin, no? Para na lang din. Ano po?